Sa iba pang balita, kabuhayan sa Ormoc City na napinsala rin ng bagyong Yolanda, unti-unti nang bumabalik sa normal. Para sa detalye, balitaan mo kami, George Bandola. Pinasok na rin ng telebisyon ng bayan ang mga liblib na bayan at syudad sa Leyte para masigurong naaabot ang mga ito ng tulong ng pamahalaan matapos ang super typhoon. Paunti-unti, tila mga maliliit na hakbang ng isang bata ang nasaksihan ko sa lungsod ng Ormoc. Buhay na ang ilang komersyo sa Ormoc. Wala nang hadlang ang kalakaran nito na naghahatid ng mga pasahero, kargamento at mga biyahero payaot parito ng Cebu. May ilang sari-sari store na ang nagbukas. May mga paninda ang mga ito dahil wala namang naitalang insidente ng looting o nakawan sa Ormoc. At kahit wala pang kuryente, gumagana ng Ormoc General Hospital. Nakikita ko may mga bukas sa sari-sari store dito sa inyong lugar. Ibig sabihin hindi ito ninakawan. Hindi naman po. Yung mga rice at saka mga linata galing sa DSWD. Isang NGO rin na nagkaloob ng medical mission doon para tugunan ang pangangailangang medikal ng ilang residenteng nasugatan at nasaktan dahil sa bagyo. Sa kalapit na bayan ng Cananga, Leyte, inabutan din namin na nagdidiskarga ng mga tulong na bigasang NFA. Ngunit inihiwalay ng mga tauhan ng munisipyo ang ilang sardinas mula sa ilang relief packages para mailipat sa mga bigas din na nakatakda nilang i-repack para sa panibagong relief operation. Nagkakaloob ang munisipyo ng libreng charging ng mga electronic gadgets at equipments mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Kaya maaga pa lang nakaabang na ang mga residenteng kailangang mag-recharge. Sa Palo, Leyte, isang grupo naman mula sa local government unit ng Isabela ang nagbigay din ng medical mission at libreng pakain sa daang-daang mga residenteng nasa evacuation mula na rin sa Philippine Science High School nito sa Palo, Leyte. May ilang landmarks din sa Palo, Leyte ang binisita ng ilang mga nag-volunteer na magsagawa ng relief operation pero namasyal din matapos ang ilang araw na pag-volunteer. Mula sa Leyte, kasama sina Elmer Janco at Danny Mateo para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.